Duterte hinuli na ng ICC, kakasuhan na at posibleng makulong. Nahuli na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ilabas ng International Criminal Court, ICC, ang warrant of arrest laban sa kanya dahil sa kontrobersyal niyang war on drugs. Sa gitna ng matinding seguridad, inaresto si Duterte sa Manila Airport matapos niyang lumapag mula sa isang biyahe sa Hong Kong. Ano ang mangyayari kay Duterte matapos siyang ipahuli ng ICC? Makukulong na ba ito? Yan ang ating aalamin. Umaasa si Senator Risa Hontiveros na ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga kaso nito sa International Criminal Court ay simula pa lamang ng mga susunod pang pagdakip sa iba pang dating opisyal ng gobyerno na sangkot sa madugong war on drugs. Ayon kay Hontiveros, ang libo-libong Pilipinong nasawi sa kasagsagan noon ng Oplantokhang ay hindi lamang kagagawa ng iisang tao. Sinabi ni Hontiveros na pinanghahawakan niya ang mga sinabi noon ni Duterte na under oath ay haharapin ng dating Pangulo ang kaso sa ICC at bilang abogado ay dapat sumunod siya sa proseso. Pinangunahan ni na PNP Chief General Romel Marbil at CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III ang pag-aresto kay Duterte. Pagdating nito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal mula Hong Kong, ayon sa palasyo natanggap ng Interpol Manila ang opisyal na warrant mula sa ICC umaga ng Marso 11 at agad na isinagawa ang pag-aresto. Kini-question naman ngayon ni Duterte sa isang video na kumalat online ang tungkol umano sa kanyang walang basehang pag-aresto. Is the law and what is the crime that I committed? Sa isang video din sa airport, sinabi niya pang, You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. matagal nang ipinaglalaban ng mga pamilya ng libu-libong napatay sa kampanya kontra droga ang hustisya at para sa kanila, ito na ang simula ng pagsingil sa dating Pangulo. Ayon kay Leila de Lima, isa sa pinakamatinding kritiko ni Duterte na nakulong sa ilalim ng kanyang administrasyon, this is not about vengeance. This is about justice finally taking its course. Sa kabila ng kanyang edad na halos 80, hindi ito naging hadlang sa ICC upang panagutin siya sa tinatayang 30,000 katao na nasawi sa madugong operasyon ng kanyang gobyerno. Ang National Union of People's Lawyers na kumakatawan sa mga biktima ay naglabas ng pahayag na nagsasabing, justice is finally catching up. Pero ang tanong na ngayon, matutuloy ba ang paglilitis? O may mga taga-suporta siyang magtatangkang sagipin siya mula sa kamay ng batas? Ang lumalalang kondisyon ni Duterte, matapos arestuhin, makikita sa mga social media posts ng anak na si Kitty Duterte at ng ibang mga media outlet ang kondisyon ng dating presidente. Ayon sa kanyang doktor, tumaas lalo ang kanyang blood sugar level, 328 milligrams per deciliter sa kabila ng kanyang regular na insulin regimen. Dahil dito, pinapayuhan siyang makonfine upang maiwasan ang diabetic ketoacidosis, DKA, isang malubhang kondisyon na maaaring humantong sa koma o kamatayan kung hindi maagapan. Ayon kay Dr. Rosa Allen Sai, tumataas ang panganib sa kalusugan ni Duterte dahil hindi epektibo ang kanyang kasalukuyang insulin treatment. Sa kabila nito, sinabi ng kanyang anak na si Kitty Duterte na hindi umano pinapayagan ng mga awtoridad ang kanyang ama na makatanggap ng agarang medikal na atensyon. Maging ang kanyang anak na si Davao City Mayor Baste Duterte ay nagsabing tila pinapatay ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya na magpagamot. Ilang oras lamang matapos i-detain sa awtoridad ng Pilipinas, dumating sa Villamor Air Base ang isang chartered Learjet na umano'y magdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa The Hague, Netherlands, ang kuta ng International Criminal Court, ICC. Pinabibilis na ang proseso ng paglilipat dahil ayon kay Atty. Cristina Conti, kailangang agad na madala sa ICC ang mga inarestong individual na may kasong crimes against humanity. Sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang pamilya, tila wala nang atrasan ito at ilang araw lamang maaaring litisin na siya sa loob ng ICC. Ano ang ICC at bakit may karapatan silang manghuli? Ang International Criminal Court
ICC ay isang pandaigdigang hukuman na may layuning litisin ang mga taong may kinalaman sa malulupit na krimen tulad ng genocide, war crimes, at crimes against humanity. Hindi ito tulad ng karaniwang korte sa isang bansa. Ito ay isang independent institution na may sariling kapangyarihan sa buong mundo. Pero paano nila nagagawang hulihin ang isang dating pangulo tulad ni Duterte? Simple lang, may jurisdiction sila sa mga bansang pumirma sa Rome Statute, ang kasunduang bumuo sa ICC noong 2002. Dahil ang Pilipinas ay opisyal na sumali sa ICC noong 2011 sa ilalim ni dating Pangulong Noynoy Aquino, naging bahagi tayo ng kanilang sistema ng hustisya. Ibig sabihin, anumang krimen na ginawa ng sinumang opisyal mula noong panahong iyon ay pwedeng imbestigahan at litisin ng ICC. Noong 2011, opisyal na umatras ang Pilipinas sa ICC sa utos ni Duterte mismo. Isa itong hakbang para protektahan ang sarili niya mula sa investigasyon sa madugong war on drugs na sinimulan niya noong 2016. Ang tanong, kung umalis na tayo, bakit may jurisdiction pa rin ang ICC? Ayon sa Rome Statute, kahit umatras na ang isang bansa, may kapangyarihan pa rin ang ICC na imbestigahan at litisin ang mga krimen na ginawa bago pa umalis ang bansang yon. Dahil sumali tayo noong 2011 at lumabas noong 2019, lahat ng krimen mula 2011 hanggang 2019 ay saklaw pa rin ng ICC. Kaya kahit hindi na miyembro ang Pilipinas ngayon, may karapatan pa rin silang hulihin at litisin si Duterte kung may sapat silang ebidensya. Sa isang banda, ang pag-alis natin sa ICC ay nagpapakita ng paglaban ng gobyerno ni Duterte sa pandaigdigang hustisya. Para sa kanya, walang dayuhang korte ang dapat makialam sa ating bansa. Pero para sa mga pamilya ng libu-libong napatay sa war on drugs, ito ay pagtakas sa pananagutan. Ang problema, kahit umalis tayo sa ICC, hindi nangangahulugang ligtas na si Duterte. May posibilidad na mahuli siya sa ibang bansa na miyembro pa rin ng ICC at doon siya litisin. Bukod pa rito, maraming bansa ang tumututol sa mga leader na gumagamit ng dahas laban sa kanilang mamamayan. Hindi ito ang unang beses na may hinuli ang ICC sa Pilipinas. Matatandaang si Jovito Palparan, dating general ng AFP, ay kinasuhan sa international courts dahil sa kanyang koneksyon sa mga sapilitang pagkawala at pagpatay ng mga aktivista. Bukod sa kanya, naging sentro rin ng investigasyon ng ICC ang mga dating opisyal ng gobyerno na nasangkot sa malawakang paglabag sa karapatang pantao. Gayunpaman, wala pang opisyal na na-extradite patungo sa The Hague, kaya kung matutuloy ang paglilipat kay Duterte, siya ang magiging unang Pilipinong ipapadala sa ICC upang harapin ang kaso ng crimes against humanity. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng espekulasyon na maaaring ginagamit ng administrasyon ni Marcos ang pagkakataong ito upang pahinain ang impluwensya ni Duterte at ng kanyang mga kaalyado. Kung magpapatuloy ang ganitong mga hakbang, maaaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa politika ng bansa at posibleng magtapos ang dominasyon ni Duterte sa politika. Habang patuloy ang drama sa politika, isang bagay ang malinaw, hindi na kasing tatag ang dati makapangyarihang Duterte camp. Mula sa dating untouchable na pinuno, ngayoy isang detainee na lamang na ipinahuli ng ICC. Tila pinabayaan na siya ng gobyerno ni Marcos. Ang tanong, nararapat lamang bang makialam ang ICC at dapat nakasuhan si Duterte? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.